Actually ho, sa budget ho namin sa next 5 years, kasama na ho yung malaking capex para ho sa pagbababa ng linya namin from overhead to underground. Hindi lang ho ito para ma-address yung spaghetti wires, kundi para din ho sa yung sinasabi naming storm hardening sa storm resiliency po. Ikinakasana ng Manila Electric Company o Meralco ang planong tanggalin ang mga poste ng kuryente at ibaon sa lupa ang electric cables. Sa pagdinig sa Senado noong Lunes, sinabi ni Ronnie Aperocho, Meralco Chief Operating Officer, na kasama na ito sa kanilang budget sa Distribution Development Plan at maaari itong masimulan sa susunod na taon. Naniniwala ang Meralco na ito ang sagot sa problema sa sala-salabat ng mga kawad ng kuryente na peligroso sa publiko dahil maaari itong mabuwal kapag sobra na ang bigat. Maiiwasan na rin ang problema sa pagkatumba ng mga poste kapag may bagyo. At hindi na rin magkaka-traffic kapag may kailangang i-repair sa kanilang pasilidad. Suportado naman ng Department of Energy ang planong ito ng Meralco. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, mas mainam ang ganitong sistema, lalo't patuloy na tumataas ang demand at dumarami ang customer ng kumpanya. Yes, we find na itong mga proposed underground distribution facilities nila are suitable naman sa atin. In fact, they have several reasons. Number one, mas dumarami yung ating mga customers, particularly sa pag-establish ng different industrial and commercial facilities. For example, itong Bonifacio Global City, enhancement ng north area natin sa Vertiz, and so Ortigas Center. Gayunman, hindi masabi ng DOE kung feasible ba itong gawin agad at kung maipatutupad ba ito sa buong Metro Manila dahil may mga bagay ding kailangang ikonsidera. They will start this program as early as next year. Of course, that is depending then kung dun sa approval ng Energy Regulatory Commission, ano? Kasi this will entail CAPEX approval, no? I mean, capital expenditure approval. Sa tanong naman kung posibleng ipasa sa consumers ang magagastos ng Meralco sa underground power line distribution facilities, sagot ng DOE, I'm sure na bawat isang proyekto na isa sa katuparan ng Meralco ay dadaan sa cost and benefit analysis, no? Kung kaya't magkaroon man, ang inaasahan natin ay hindi masyadong magiging malaki ang impact nito sa mga consumers. Sa tingin ng DOE, hindi naman masyadong aaray ang mga consumer kung bahagyang magtaas ang singil ng Meralco, kung kapalit naman ito ay mas maayos at mas reliable na serbisyo. Wala pang inilalabas na pahayag ang Meralco sa kung paano at kailan nila sisimulan ang planong underground power line system, pero target nila itong maipatupad sa susunod na 5 taon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.